But you cannot remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. Kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Thank you for that. I'll go to, we also took a look at the disbursement. So ito yung mga pumapasok na pera. We have established about 5.8 billion pumasok to the accounts of Alice Go, QJJ Embroidery, QJJ Farm, Q Genetics, all being led by Alice Go, either as chairman of the board or the president of the company. We also look at the disbursements, kung saan pumupunta yung pera. And interestingly, may nakita kaming based on the reports that we saw, that in the Alice Go accounts, nag-issue siya ng 1.2 billion 1.1 billion in a span of from 2018 to 2024. These are the checks issued during those times. Pumasok 1.9 billion to his account, lumabas 1.1 billion between 2018 and 2024. And I keep emphasizing itong time frame dahil dito pinatayo yung Pogo Hub sa Bamban. Dito nag-umpisa mabuo yung Pogo Hub sa Bamban. So I would like to ask si Ms. Go Huaping, sino yung mga binayaran nitong mga checks na ito? Sen, I think may record po sa office para po dun sa mga payees po ng mga checks. But tell me, sabihin mo na, I'm sure may naaalala ka ano yung mga binayaran nitong mga checks na ito during 2018 to 2023. And we have the record so we can validate it. Actually, opo, Sen, ma-validate nyo naman po. Pero definitely wala pong sinasabi nyo po na pinatayo po ng Pogo Hub po sa Bamban po. Yan po yung para sa farm lang po. Pero hindi mo masabi saan nanggaling yung pera. Ba't hindi mo rin masabi saan pumunta yung pera? Sen, dahil po may sinampa na po sa aking kaso po sa AMLAC. Kaya Kasi pag titignan I invoke natin my yung right timeline before 2018, halos walang lumalabas sa account mo. No, makikita natin 19 million, 16 million, biglang naging 200 million, 2019, 292 million, 2020. Exactly the same time nung pinapatayo yung Pogo Hub sa Bamban. So gusto namin malaman ngayon kung sino yung mga binabayaran nitong account na ito, amounting to 1.1 billion pesos. So just give us 1, 2, 3 suppliers, payees. Sen, hindi ko po talaga maalala po yung mga payees po. Pero for sure po, mache-check Are you din po willing to namin. submit it to the committee? Ito-double check ko po kung nasa amin pa po yung mga records po. Siyempre, nasa inyo naman yung records. Imposible naman. This is only 2022, 2023. Yung iba, 2024 pa. Sino ba nagtatago ng records mo? Sa office po. Pero But sino yung humahawak ng records mo? Ito, for this account. for the account po, yung mga bank transactions po na account po, nasa computer ko po. But sino computer mo? Ikaw lang nag-i-issue nitong mga checking to? Hindi naman po lahat. But sino nag-i-issue ng cheque? This is cheque. This is check Opo, yung mga disbursement. checks po, ako po. Ikaw gumagawa lahat. And you're willing to submit to the committee in breakdown nitong mga accounts na ito. You're willing to submit to the committee yung breakdown nitong 1.1 billion na dinisburse ng accounts mo? Sen, sige po, pagka... Yes or no lang? Are you Opo, submitting it? paglabas ko po, tsaka ko po siya mabibigyan ko po kayo ng record po. Kasi nasa akin po yung record. Meron ka bang tao na humahawak nitong mga accounts mo?
Wala po, Sen. So ikaw lang personal na humahawak nito. Opo, ako po. Alright. And if allowed, hindi ko sinasabi the committee will allow it, but if allowed, you're willing to submit to the committee itong breakdown nitong mga transactions. Whopping. Sen, ito double check ko po. What will you double check? Ito double check ko po yung mga records po ng mga payee po. Hindi, para maklaro tayo. Willing ka ba i-submit o hindi? Hindi po. O, kanina sabi mo mag-isasubmit mo, ngayon check mo, tapos Kasi ngayon nag-worry po kasi ako dahil sinampan po ako ng AMLAC. Baka mamaya magamit po against me po. Yun lang But po ako kanina sinabi nag-worry. mo na isasubmit mo. Tapos i-check mo. Opo, ito double check ko po. Tapos magsasubmit po ako sa inyo. O ngayon magsasubmit ka ulit. Opo, magdo-double check. Ipaglabas ko po, ito double check ko po. So naguguluhan kami. Isasubmit mo ba o hindi? Ito double check ko po, tapos magsasubmit po ako. So isasubmit mo. Opo, magdo-double check po ako, tapos magsasubmit po ako sa inyo. Medyo pinapaikot-ikot tayo, Madam Chair, about that. Late at the proper time, Madam Chair will issue a subpoena to subpoena the records. Apparently, hawak niya naman yung records, so we will, I'll make the motion now. I'll move to subpoena the records pertaining to the payment of using those bank accounts, Mr. President. Second the motion, Madam Chair. Motion duly made and seconded and so ordered, COMSEC. Thank you, Senator Sherwin. Thank you, Madam Chairman. Can I? Senator Joel, well, I'll get my notes back. Yeah, thank So, you. Senator Joel. Yeah, I will propound Related questions question. already raised by Senator Sherwin kay Guo Huaping. And I'm very much aware of your rights and your right to self-incrimination. Alam ko din yun, and we wanted to protect you from exercising your right, alias Alice. Gusto ko lang malaman, kailan ka pumasok sa pagninegosyo? Kahit estimate lang, Year 2000 po, Sen. year 2000, Pero hindi ko po maalala nung exact year. around that date, no, more or less. Opo. So, tinuruan ka ba ng tatay mo na magnegosyo? Opo, tinuruan po niya ako sa piggery. Piggery lang o embroidery kasama? Kasi, di ba, malago yung, sabi mo nun, yung embroidery business ng tatay mo ay malago doon sa China. Kaya nga, you made mention na once in a while, nabibigyan ka ng tatay mo, nabibigyan 500,000, sometimes 1 million, sometimes 2 million, because malago yung embroidery business niya sa China. Is that correct, Your Honor? Opo. So tama. No, anong ginagawa mo na bago ka pumasok sa negosyo, pinag-aaralan mo? I'm sure tinuruan ka ng tatay mo, sabi mo nga, pinag-aaralan mo bago ka pumasok o magtayo ng isang negosyo, bago mag-invest. Is that the correct statement? Opo. Nagumpisa po ako, may piggery na po kami. May piggery na. So again, again, to repeat the question, when ikaw papasok ka sa isang negosyo, tinitingnan mo, pinag-aaralan mo before you go or invest. Tama, okay. The answer is yes, Madam Chair. May mga negosyo ka ng ilang taon na pag tinitignan namin yung mga records dito, puro palugi. At yung iba, talagang lugi. Parang hindi tuloy kami naniniwalang pinag-aralan. Kung totoo yung ipinapakita o nais ipakita nitong mga negosyo na ito. Would you say na may mga napabayaan kang negosyo, alias Alice? Bayaan ka na negosyo? Sen, anong company po? Whatever it is, because I can name one. For example, QJJ Embroidery. If we can show slide 1. Yung QJJ Embroidery, ang nire-report dito, kumikita ng 720,000 noong 2023, 440,000 noong 2022,
Pero pag tinignan mo yung mga expenses ng kumpanya, sobrang laki. Kaya hindi mo makita yung whether or not maayos ang pagpapatakbo nito. Yung Baofu naman ay gumagastos ng tinatayang, yung kanina pinakita ni Senator Win, no? Yung construction pa lang, about 7 billion na. Tapos may tinatayang 6.1 billion na gastos. Pero taon-taon, lugi simula 2019. 2019, lugi lagi, no? Ang question, paano nito nababayaran yung construction kung lugi? Sen, yung pong Baofu, hindi po siya sa akin. At hindi rin po ako nagbabayad ng construction. Hindi lang. And for that po, I invoke my right against self-incrimination po. Binanggit yung kuryente, invoking the right to self-incrimination. Anyway, kasi parang trend po, Madam Chair, na laging mas mataas yung expenses ng mga kumpanya niya kesa sa kanyang kinikita. Hindi ko alam kung operational po ito, no? Let me show you another slide, itong slide 3. Pag tinignan niyo po, ganyan din po, no? Ang QJJ, kanina lagi mong binabanggit yung QJJ. Ito, di ba? Yung QJJ. In fact, sabi mo nun na ang source ng income mo bago ka maging mayor ay ang QJJ Farms. Nasa record po namin yun. Opo. Yes, you said that. Yes. Bakit yung QJJ Embroidery? Can we show QJJ Embroidery na may expenses sa labor? Can we show that? May expenses ka sa labor pero wala itong rehistradong empleyado sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, Madam Chair. Ano kaya ang dahilan dito, Madam Chair? Yes, I have a question. Po, Huapi. Sabi mo, sa iyo yung QJJ, yan ang source of income mo. Sa sinasubmit mo na cost of sales mo, wala ka, may malaki kang expenses sa labor pero wala kang rehistradong empleyado sa SSS, ulitin ko, SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Bakit po? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. So, malinaw, ginoong Madam Chair, na ito daw yung kanyang source of income, paulit-ulit, ito yung kanya, ito yung kumpanya niya, kumbaga parang pet company niya ito, pinakamalapit sa puso niya, pero sinasabing bihasa sa negosyo, maaga nagsimula sa negosyo, limpak-limpak na salapi yung kinikita, parang allowance nga lang yung 500,000, 1 million, 2 million pag nangihingi kay tatay, pero puro lugi po ito. But at the same time, wala hong rehistradong empleyado sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Again, alias Alice, Guawaping, sabi mo, source of income mo bago ka maging mayor yung QJJ Farms. Pero kung titingnan mo rin yung financial statements nito, bago ka naging mayor, lugi na ito eh. Ito, ipakita natin yung slide 5. Lugi na ito ng 954,000. Tapos sa ITR mo naman, pakita din natin yung income tax return mo, 286,000 lang ang kita mo mula sa QJJ Farms. Okay? Ngayon, naging mayor ka, 2022, sabi mo rin at nakasulat ito sa iyong mga ari-arian, nakabili ka ng 8 lote ng lupa sa Las Piñas noong 2023. Ang halaga, 157.3 million. Ayan po, Madam Chair. So, ito yung hinasabi mo na source of income mo, pero lugi nga ito, nakabili ka pa ng 8 lote, so natural ang tanong namin, saan mo kinuha yung mga pondo na pinangtutustos mo sa iyong mga ari-arian? O wag na tayong lumayo, dito na lang sa 8 lote na binili mo sa Las Piñas, saan ang galing ang pondo na ito?
Sen, dahil po dun sa AMLAC case po, I invoke my right against self-incrimination po. So ibig sabihin, nagawa mo pang bumili ng 8 lote. Simple lang naman yung katanungan, Madam Chair, saan nakuha yung salapi? Ibig sabihin, may kinikita ka na hindi mo dinideklara at may financier ka. Ang next question ko, gusto mo bang sabihin sino nagpi-finance ng mga gastos mo? Politika, etc. You know, I can go on and on, Madam Chair. I have here with me not only SALN, ITR, SOSE that you filed in COMELEC na nakakatawa kayong dalawa ng lovers in Pogo mo, si Mayor Kalugay. 45,000 lang ginastos sa SOSE noong 2019, Madam Chair. Noong 2022, 55,000, Madam Chair. Hindi ko maintindihan yun. Ang alam kong kalaban niya doon, yung mabigat na political family ng mga Celeste, Madam Chair. At pag nagtanong ho kayo dun sa Suwal, during the past 2 elections, talagang yung mga tao ho dun nagsasabing bumabaha, Madam Chair. So again, Guo Huaping, sino nagpi-finance sa'yo? Merong bang financier ka? Merong bang, binanggit mo sa amin nun, ikaw ang boss wala kang amo Yun ang sabi mo sa amin ni Madam Chair. Ikaw ang boss. Pero sa tingin namin, dito sa mga papeles na nakapaligid sa amin, halos malunod na kami sa mga papeles na nakapaligid sa amin, nakikita namin na merong nagpi-finance sa'yo. So may we know sinong financier mo, partner mo na tumutustos ng iyong gastos, Miss Alice? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. You know Duan Renwu, if I'm not mistaken, you traveled with him several times. Is that true? Duan Renwu, opo, kilala ko po siya. Anong relationship mo sa kanya kung si Cassie ninong niya at kasama niya sa bahay? Ikaw, anong relationship mo sa kanya para mag-spend ng iyong Chinese New Year with your barkadas? Sen, sinama lang po siya ni Cassie sa trip namin. So hindi mo siya kilala, mas kilala siya, mas close si Cassie sa kanya kaysa sa'yo. Hindi po kami close. Kilala ko po siya bilang gusto mag-invest po sa Bamban nung Okay. mayor po ako. Sige, ano yung gusto niyang pag-investan sa Bamban? Ang na-mention po nila kasi sa akin last time was solar. Solar farming. Solar farming po. Natuloy po ba ito? Hindi po natuloy. Other than the solar farming that you're mentioning, meron ba bang ibang interest o ilang negosyo na pwede mong sabihin sa committee na ito na pinasukan ni Duan Renwu at ikaw ay kasama dito? Wala po, Senador. Sa Baofu, hindi po ba siya nag-invest doon? Magkano investment niya kaya doon? Regarding po sa Baofu po, wala po akong alam po doon. Pero nasa lugar mo yung Baofu. In fact, few meters away from the munisipyo. Alam mo ba kung nag-invest si Duan Renwu dahil kilala mo siya Kasama kayo sa mga trips. You will spend your special Chinese New Year holiday with this person. Would you know, are you aware na nag-invest siya sa Baofu? Sa Baofu po, hindi pa ko aware, hindi ko po alam. Regarding naman po doon sa Taiwan po, ang kasama ko po that time sila Wesley at sila Cassandra po. Sinama lang po siya ni Cassandra po doon sa trip po namin. Wala po ba siyang pinatulong sa pagpapatayo ng building sa Baofu itong Duan Renwu? Wala po akong alam po, Senator. I thought, Madam Chair, this is my time, so I'm sorry. I'm sorry to our dear colleague. I'm really sorry. I thought this is my time. That's why I keep on pounding my questions. I will stop asking questions and I will wait for my turn. Sorry, Madam Chair. Sorry, Senator. Salamat, Senator Joel. Suspend lang muna kasi nag-suspend lang kanina si Senator Sherwin. And colleagues, 2:00 na actually, ito lang talaga yung oras na ibinigay ni SP para magamit natin yung session hall. Humingi ako ng konting extension but let's have Senator Sherwin Thank first you. Thank finish you, his question. Thank you, Madam Chair. No, that's okay. Marami rin akong nakukuhang notes from the questioning of Senator Joel. Narinig ko kanina kay ang sagot ni Ms. Guo Huaping ay wala siyang connection sa Pogo. Madalas natin naririnig yan. Madalas kong
nakukuha sa kanya yan. But tinignan namin yung mga bayad na bayad sa Terelco, bayad sa kuryente na mga cheque na ini-issue pang bayad ng kuryente sa Terelco. And sinigurado rin namin na itong pagbayad ay kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. And we saw in sa mga cheque na diretso na nagbabayad si Guo Huaping, or in this case Alice Guo yung signature, and I think we are all familiar with that signature already, gamit yung kanyang mga corporations, no? In this case, QC Genetics in 2023. Next slide. Meron ding next slide. And 2024, this is recent. And take note na mayor ka din ito nung binabayaran mo yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. At ginagamit mo yung sarili mong corporation, ang QC Genetics ito. This is in 2024. Yung QC Genetics, presidente ka ng kumpanya, to date hanggang ngayon, mayor ka noong 2024 at ginagamit mo yung check mo o check ng kumpanya para bayaran ng kuryente ng Terelco. Again, nasabi ko ito last time, kung walang kuryente, walang Pogo Hub. No, simple as that. Pero dahil sa pagbabayad mo ng kuryente, tumatakbo yung Pogo Hub sa Bamban. May I get your comment? Ikaw ba nag-issue nitong checking to? Walang PAGCOR license, kagaya nito sa Hongsheng. May time na walang PAGCOR license. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad ng kuryente. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag-ooperate ng Hongsheng sa Pogo Hub sa Bamban. Next slide. In 2023, ganun rin. Mayroong time na walang valid PAGCOR license ang Hongsheng, pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-ooperate of yung bars. Kuryente yan billing ng kuryente. So makikita natin tuloy-tuloy yung pagbibill, tuloy-tuloy yung pagbabayad. Slide. Zunyuan naman ito. Next slide. This one. Yan. So, in 2024, Zone U1 na ito, may time na may license siya, pero may time na wala siyang license. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad ng kuryente. At ikaw yung nagbabayad nitong kuryenteng to. Even without the license, even nung mayor ka, binabayaran pa rin ng account mo yung kuryente sa yung kuryente na ginagamit ng Pogo Hub sa Bamban, particularly Hongsheng and Zone U1. So, yung sinasabi mo wala kang connection sa Pogo Hub, na-establish rin natin dito na ang gumagamit kasi ng kuryente ay Hongsheng at Zone U1. Na-establish natin na kahit mayor ka na nun, at walang PAGCOR license, binabayaran mo pa rin yung kuryente para mag-operate sila. Dapat hindi na sila nag-ooperate dahil walang lisensya. Pero dahil binabayaran mo yung kuryente at dahil mayor ka at that time, tuloy-tuloy yung kanilang operation. Pag makikita natin, let's say, let's go back to this slide. Yung Hongsheng. In this case, walang valid license ang Hongsheng. Pero may kuryente siya. At makikita natin yung kuryente niya halos pataas rin, hindi bumababa. Kahit walang license siya, nag-ooperate siya.
At nahinto lang si Hong Sheng dahil nag-raid ang CIDG at PNP dahil meron silang na-detect na mga scamming activities doon or financial illegal activities. So, guys, kahit sinabi mo kanina that you cannot comment, but the evidence will speak for itself. Na active participant ka, at even without a license, and even when you were a mayor, tinutulungan mo itong Pogo Hub sa Bamban. That's the point that we're trying to make. At makikita naman natin to sa mga dokumento na inilabas at nakuha namin through research and through the submission of the different agencies. And may nakita rin kaming pattern na yung mga companies, family companies mo, yung Guo family businesses ay nagagamit as front and as layers para mag-operate ang Pogo Hub sa Bamban. So this is a diagram that we put together, Madam Chair, na makikita natin na QJJ Farm, QC Farm, QC Genetics ang nagbabayad ng kuryente ng Pogo Hub, pero yung pera nanggagaling directly from Alice Go account, directly from QJJ Farm account at iba pang mga account. This is just one sample, no? But we can see na yung mga corporations are just purely for conduit purpose, no? Ginagamit lang as conduit. Hindi siya ginagamit sa totoong farm, hindi siya ginagamit sa totoong piggery. Ito ay ginagamit para patakbuhin yung Pogo Hub sa Banban. At this is not something that we invented. Ito lahat to galing sa ebidensya na nakuha namin. Do you care to comment, Ms. Go Huaping? I invoke my right po. I expect that, no? But gusto lang namin ipakita sa publiko na meron kang direktang kinalaman sa Pogo Hub sa Bamban. May isa pa akong tanong, Madam Chair, and this was asked briefly last time. Sino si Yu Cheng Kan? Yung Chen Kan po, as what I remember po, siya po yung isa pong incorporator po ng Hongsheng po before. Okay. And ikaw ang representative ng Hongsheng? Hindi naman po representative, ako po yung nag-translate po. But you also got the lono. Ikaw nag-apply ng lono ng Hongsheng. Ikaw nakakuha ng lono from the Sanggunian. Kaya nga na-suspend yung Sanggunian dahil dyan sa lono. And the Vice Mayor also got suspended. Nag-translate lang po ako. But it's on records na ikaw ang applicant ng authorized representative ng Hongsheng. No? And itong si Yu Cheng Kan, sino siya? Anong background niya? Anong relationship mo sa kanya? We all know that ikaw ang authorized representative ng Hongsheng, but ano ang pagkakilala mo sa kanya? Actually, kung hindi po ako nagkakamali, once ko lang po siya nakita. Ang nagpakilala po sa akin kay Shi Chun-san po, si Huang Ziyang. Si Wang Ji ang nagpakilala sa iyo. Okay. And ba't ikaw ang naging authorized representative kung siya ang one of the major incorporators nitong Hongsheng? Actually, hindi ko rin po alam kung paano po nakalagay doon na authorized representative po ako. Nag-translate lang po ako. Pero doon sa records, mayroon tayong records na sinabi ni Mayor Feliciano na pinuntahan mo siya sa office, nag-a-apply ka ng we have that, no? Nag-a-apply ka ng letter of no objection. So yung appointment mo as authorized representative obviously came from Hongsheng, in which Yu Cheng Kan ang isang major shareholder dito. Nag-translate lang po ako, Senator. Of course, that's your statement, pero hindi yan yung nasa records, no?
Dahil interestingly, nakita rin namin sa records na isang tao lang, si Yu Cheng. In disbursement ni Yu Cheng Kan between 2019 to 2022, umabot to 1.3 billion pesos. Again, exactly the same time nung pinapatayo itong Pogo Hub sa Banban. So, kanina nakita na natin merong 5.8 billion pesos from your account, from your personal account, your family business. Ngayon may 1.3 billion pesos. So, umaabot na ngayon ng almost 7 billion pesos ang pumasok. So, parang nagtugma na ngayon yung mga perang pumapasok dito sa mga account doon sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. This one, ito yung account na pumasok yung pera dito sa isang major shareholder ng Hongsheng. No? Napakalaki, Madam Chair, 1.3 billion pesos. So if you add everything, pumapasok siya to the 7 billion pesos na cost ng building na yon. So basically, na-trace na ng committee kung saan yung perang, kasi yun yung unang tanong sino nagfa-fund at saan yung pera nanggagaling. At very clear na ngayon kung saan yung perang nanggagaling, pero hindi clear kung sino ang nagbibigay ng pera. And that's where AMLAC should come in and investigate this matter thoroughly. Dahil gusto natin malaman ngayon kung sino ang mga taong nagpa-fund nitong sino nagpapadala pala. Alam natin yung funding source, but sino nagpapadala nitong perang ito. Madam Chair, I'll go to another personality. No? Si Wang Zhiyang. And si Wang Zhiyang was mentioned many times in the hearing. And in fact, incorporator siya ng Baofu Land. No? Pakilabas nga itong diagram. Thank you. So, tinignan namin mga personalities. No? Si Wang Zhiyang is incorporator ng Baofu Land. Si Lin Baoying, incorporator ng Baofu Land. Si Zhang Rujin, incorporator rin ng Baofu Land. Si Lin Baoying and si Rujin are good chairperson exposed this during the first hearing na nakulong sila sa Singapore because of large-scale money laundering. Si Yu Cheng Kan, incorporator ng Hongsheng. And then now, meron ng connection to Lucky South 99 via si Jiang Jie, who booked the room nung tumakas kayo at pumunta kayo sa Indonesia. So, when we put, ang isa pang hindi namin nalagay dito dahil bagong information pa lang ay si Duan Renyu or Duan Renwu, no? Na isa ring major Pogo personality. So, in other words, lahat itong mga merong si Wang Zhiyang, mayroong yung warrant of arrest. Yung iba nakulong na. So, lahat itong mga major Pogo personalities are all connected to you. Guo Huaping. They're all connected to you. Kaya hindi malayo na yung perang pumapasok dito sa account mo, galing lahat dito sa mga taong to. At binuksan mo yung pinto para sa kanila, para maitayo nila ang Pogo Hub sa Bamban at gawin yung kanilang mga masasamang ginagawa tulad ng human trafficking, scamming at iba pa. So, all of these personalities nakapalibot sa'yo, one way or the other. But all of this, nasa records to, at all of this are submitted to the committee for our analysis and use for the committee. Ang tanong ko sa iyo, sino dito sa mga taong to
ang funder nitong Pogo Hub? Senator, hindi ko po alam. Pumasok sa iyo yung pera, partners mo ito sa mga corporations. Ang aking hinala, andito sa mga pangalan na ito, ang mga funder nitong Pogo Hub. So ang tanong ko, sino dito sa mga pangalan na ito ang tumulong para maipatayo ang Pogo Hub sa Banban? Sen, 2021 pa lang po, nailabas, naibenta ko na po yung lupa po sa kanila. After that po, hindi ko na po alam. Paano po sila nagpatayo, hindi ko po alam po. Because you're the president of Baufulan. In fact, yung deed of assignment mo, peke yun. Hindi na-register sa Tarlac, hindi nga nagbayad ng capital gains at documentary stamps sa BIR. Nag-assign ka ng deed of assignment na hindi naman hindi siya na perfect o hindi naging effective dahil hindi ka nagbayad ng buwis. Pinalabas mo na na-assign mo siya. Pero in reality, ikaw pa rin ang may-ari nun. Sen, hindi po ako may-ari ng Baofu at I invoke my right against self-incrimination po. Anyways, I know you're gonna say that, pero the evidence will speak for itself. Itong mga taong to ay mga kilala sa Pogo, may kaso, iba nakulong na. Si Jiang Jie, nag-book ng room sa'yo sa hotel mo sa Indonesia. Si Yu Zhengka, nagpasok ng 1.3 billion pesos na hindi niya rin dineclare. So, all of these personalities nakapalibot sa'yo. Kaya naniniwala ako na hindi mo matatanggal ang sarili mo dito sa Pogo Hub sa Bamban. Sentro ka dito sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. At nangyari itong mga human trafficking dahil binuksan mo yung pinto para sa kanila at nakibahagi ka dito sa mga illegal na activities. So maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Sherwin. At ganoon din sa Senate President who has given us a bit of an extension dito sa ating hearing. Sina Senator Joel at Senator JV ay magtatanong sa susunod na hearing natin. Next in 2 minutes lang, Madam Chair, if I may. SP Pro Tempore, and then I'll finally call on Senator De La Rosa kung meron silang mga tanong before suspending. Mayor Kalugay, only 2 questions. Saan ka nag-birthday noong August 2022? Nag-celebrate? Hindi ko matandaan po, Your Honor, pero pag nagbe-birthday po ako, sinusurpresa po ako nila, yung mga Alice? staff ko po, sila Ate Che. Nila Alice? Hindi po, Your Honor. Hindi, meron kasi ako litrato dito. Kuha mo ito nung birthday mo noong August 22. Yan, no? Happy birthday. Alam mo kung saan to? Hindi ko po makita, Your Honor. Malayo po. Oh. Sa Alpha Land Baguio Mountain Lodge. Familiar ka? Are you familiar with it? Ay, opo, Your Honor. Hindi ba doon yon? Diyan po, Your Honor. Okay. So, kahit malayo pala pag tinatanong na, alam mo. Yung sinabi niyo pong alpalan, naalala ko po. Member ka? Hindi po, Your Honor. Hindi ka member? Hindi po, Your Okay. Honor. Salamat. Alice. Alias Alice. Ikaw ba nag-attempt ng bumili ng bahay sa Alpha Land Baguio Mountain Log Homes? Opo, pero hindi po natuloy. Magkano? Hindi ko po maalala po, hindi po natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng mag-purchase? Nag-expire po. Ha? Po, opo. Naging buyer ka? Kailan? Hindi ko na rin po maalala nung year po eh. Hindi mo laging gano'n ang sagot niyo, no? Hindi niyo maalala. Papaalala ko sa'yo, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Opo, hindi po natuloy. Bakit nga? Hindi lang po natuloy. Bakit nga? Opo, pero Bakit nga? hindi po natuloy. Nagpa-purchase ka, nag-apply ka ng bibili ka ng bahay. Sabi mo hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Yun lang ang tanong ko sa'yo. Opo, hindi lang po natuloy po. Sinungaling to itong babaitang to. Okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth
Note, take note, 95,200,000 for a log home. Is it true? Opo, pero hindi na po natuloy. But you attempted to purchase. And that's why I'm asking you, bakit hindi natuloy? Ko Huaping, ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase? Kulang po yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang yung funds. Eh, marunong ka pala sumagot eh. But you attempted to buy. So may capacity ka to buy a log home worth 95 million. Gusto ko pumili pero hindi po natuloy nga po. Saan mo sana kukunin yung funds? Kung sakaling natuloy. Hindi po natuloy dahil hindi po natuloy dahil hindi po nakumpleto po yung O magkano din ang pera. payment mo? Down payment po is 15% po yata. So hindi mo na na-recover yung down payment? Na-forfeit na ba yun? O sinuli sa'yo ng Alpha Land? Wala pa pong usapan po doon. So ano mangyayari doon sa 15% down payment ko? Hindi mo na susubukan na i-recover? Dahil hindi na natuloy? I-recover po. Hmm? I-recover po. So, ikaw ba nagbigay ng birthday bash kay Mayor Kalugay? Kasi nagkakatugma talaga lahat eh. Sa t-shirt, sa bag, pati sa Happy Penguin, pati dito sa Baguio Alpha Land. Hindi po. Ha? Pero nandito ka nung birthday niya. Sa Alpha Land. Alpha Land, nakarating na po ako. Ang tinatanong ko kung nandun ka sa birthday niya. Oh, ano? On the mic, please. Nandun Go ka? Huaping. Okay. That's all, Madam Chair. Madam Let Chair, the people before we decide. Salamat, suspend, SP Pro Tempore. before we One suspend, related point, because Senator considering that I am next to ask questions, Madam Chair, and thank you very much for giving us the opportunity to ask questions next hearing. Thank you for that, Madam Chair. Let me just put into the records and propound the statements made by Senator Win and our dear colleagues here that it is crystal clear na yung fund na pina-funnel, Madam Chair, yung profit sharing between Lucky South 99 and Zunyuan, pati yung pagbili ng mga ari-arian ni alias Alice, ay kitang-kita po natin kung saan nanggagaling. Hindi po sa legitimate business transaction. Kanina nung wala si SPPT, Senator Jinggoy, yung 8 lupa sa Las Piñas na bili niya eh. Pero hindi kumikita yung source of income niya na kumpanya, no? And just to put on record lang din, Mayor Kalugay, tama po itong sinubmit nyo na SOSE, no? 2019, 45,000 ang expenditure nyo sa SOSE. Sinubmit nyo po ito sa COMELEC. Dito po sa akin yung kopya. At tapos yung 2022, 55,200 yung inyo pong expenditure. Is this correct, Your Honor? Sa public document. Opo, Your Honor. Okay. So, wala hong naniniwala dito sa amin na ito lang yung ginastos po ninyo. At last but not the least, gusto ko lang pong alamin sa PAOK dahil yung PAOK yung pinaka natutuwa tayong may nangyayari. Sila na lang yung tatanungin ko, Madam Chair, yung pong kung paano kaming makakatulong para madakip, maka-issue. I don't know kung naka-red notice na itong mga salary na ito, itong sila Wang Ziyang, sila Zhang Ji, at higit sa lahat yung Duan Renwu. Yusek, nabanggit mo kasi dati na parang one of the bosses itong si Wang Ziyang. Ako ho, may personal ako na pinagtutugma na parang ang talagang boss at kinatatakutan itong Duan Renwu dahil ito'y Chinese police officer, maraming mga tauhan na Chinese military officers na nandito na sa Pilipinas na sila yung nag-execute ng mga nais i-execute, whether it's kidnapping, torture, etc. So parang ang nagiging dating ho sa akin, no, and this is just my personal point of view, pagka nagpunta ho doon sa Batam, nagpunta sa Jakarta, nagpunta sa Singapore, nandun ho sumasama itong mga individuals na ito kay Duan Renwu. Kaya parang feeling ko, dito sila may takot, mayroong bearing. So I'm not sure, no, he's probably
the big boss of all of this, or kung hindi man siya yung big boss, siya talaga yung kinatatakutan. So again, going back to my only question that I'd like to raise, ano yung po pwede naming magawa, ano pa yung status kung paano natin madadakip itong mga ito, nasa red notice na ba sila, ano ba yung hinihintay para magawa po natin ito, dahil I think ito yung dapat nating pagtuunan ng pansin, dahil sila yung tunay na nanggahasa sa ating bayan sa pamamagitan ng pag-flourish nitong Pogo hubs at itong mga karumal-dumal ng mga kriminalidad dito sa ating bansa. Please. Yusek Cruz, briefly please. Yes, sir. Madam Chair, yung ginagawa po nating hearing dito, malaking bagay. In a way, ma'am, tingin ko lang, ma'am, nakatulong ng malaki ito para makuha natin yung mga dapat makuha sa ibang bansa, even without the red notice. Kung mapansin nyo, ma'am, kinausap ko, ma'am, yung mga counterparts natin kasi nakikita nila, ma'am, yung bigat ng problema eh. And even without the red notice, umaksyon sila. I think without the red notice, pero kami, sir, on the part of those who are investigating the case, sir, Porac, Banban, and other Pogos, pinapile naman po namin yung mga kaso. Pero matagal talaga, ma'am, yung red notice eh. Kailangan magkaroon muna ng warrant bawat isa eh. Pero ma'am, kung ganito kaingay at napapansin ng mga counterparts natin, on their own gumagalaw sila. We're expecting the warrant to come out anytime soon. Is that correct? We have filed cases already. But as of today, sir, puro blue notice lang tayo. Nakamonitor lang po sila lahat. But once the warrant comes out, sir, then we can get na yung red notice. Thank you. Thank you, Yusek. Salamat, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Last on the list for today, dapat sana si Senator De La Rosa, unless gusto rin ninyong sa susunod na hearing na. But ngayon, Short lang. short. All right. You have the floor, Senator De La Rosa. Thank you, Madam Chair. Alice, si Wisligo is your brother. Am I correct? Opo. Ngayon, there is an information na magkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere, kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you comfortable with that information? Na magkasama silang dalawa? Sen, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam Hindi, kung magkasama I'm po not sila. asking about the idea. Okay, being your brother, itong si Wisligo, komportable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa? I assume po hindi po sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Granting magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. May we know the reason why? We are helping you here. Opo, sorry po, I refuse to answer po. Hindi ka komportable. Hindi po ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi po ako comfortable po na magkasama po. Magkasama sila. Okay. Thank you. Next question, Alice. Kung hindi ka na-aresto sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas. Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwing China? Ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uuwi. How about China? Were you entertaining the thought of Wala going po. to China? China, wala po. So from At saka Senator De La Indonesia, Rosa, if I may, sinabi mo, Kuhuaping, balak mo sana, gusto nyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Senator De La Rosa. I am just, I'm just asking this question because I was entertaining some conspiracy theorists putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng isang sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa.
Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home. Yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung if indeed she is a state agent of China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta ng China? Wala po, before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At saka magpaliwanag. sigurado Senator ako, De La Rosa, hindi- bago kayo magpatuloy, acknowledge ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. na Thank you, hearing. thank you. Senator De La Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumuntang China dahil involved ka ng Pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China against Pogo. Am I correct? Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami po, Whether you like it Opo. or not. Okay, okay. kung kami po ay Whether you involved like it or po, not. sana po, hindi naman po, hindi naman, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I Galit think, nga, galit nga. Opo. Kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pogo. hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga aligasyon po. Correct. But you cannot remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. Kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Okay. Next question. Merong sinabi si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya, merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala pong Kilala ganun mo ba ako? nangyayari. Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. selfie. May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi mo ako nakita sa isang Hindi mall? po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay, siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief PNP na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So, General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice Go. Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one. I think so. Thank you. Thank you if I'm not the one. Yun lang, siniguro ko lang. Thank you, General Villanueva. Thank you for that information. Alice Go. Marami akong question ni Madam Chair, pero baka... That's all for me for now, Madam Chair. Salamat. Thank you. Salamat. Next ko na. Next.